Good day everyone, I am J.Def Kabatuan from BSED Filipino 2. So, for today, we will discuss about the cognitivism approach. So, we all know or naka-encounter na kita ng cognitive. So, what is cognitive? So, first, cognitive is involving conscious intellectual activity such as thinking, reasoning, or remembering. So, kibali ang cognitive is amo yon ang ato conscious mind or ang ato on how we deal with mga critical thinking, giuno nato pag hatag ng mga solution sa mga problema na ato ma-encounter. So, cognitivism approach is minlaong ang mga cognitive psychologists na based on models for making sense of real-life experiences and how we receive and interpret information. According kan Lesh and Lamon ng 1992. Kaya minlaong sugod sila na ang behavioral psychology is based on factual and procedural rules, rewards, and punishment. So, nganhi nahimuan ng pamaagi na ang cognitive psychology is naga-base siya sa mga panghitabo sa ato kinabuhi na maghatag isab sa ato ng mga learnings o new information na pwede nato ma-develop pa. So, ngan hidayon mi sud ang minlaong dayon sab si Wilson and Peterson ng 2006 na learners from a very young age make sense of the world and actively engaged in a process of comprehension or minds-on work. So, nganhi milaong na ang mga iban na cognitive theorists milaong sila na ang existence ng prior knowledge or ang background kibali biskag pahaw amo pa ko maka-encounter ng maka-encounter ng yaon na word pero sa nga na may imo na prior knowledge or may imo na may imo na scaffold or may imo na tawag yun may imo na kibali yaon na kao sa bali yaon na imo foundation kung unay pasabot yan and then indugangan pa ng another learning mas kibali mas makahibaw pa ka or mas madugangan pa ang mga information na imong mahibawan. Minlaong sila na ang prior knowledge or background is better known as schema in learning new information. They became ang mga cognitive theorists na interested sila sa function kung how the brain and memory function. So kibali ngani sa cognitivism approach ato i-discuss an 8 kabuo cognitivist na nagpamatuod or ilagi pursue or ilang mga theory about sa cognitivism about how the mind works, how the mind, the memory, or brain works. So, amo na yun. Ato i-discuss nga na. But before that, cognitivist approach has three beliefs. They believe that it focuses on memory as the storage and retrieval of information. So, sa nga na, yaon siya sa ato memory, di ba? Bantay ka muna. Biskag amo pa niyo makiti or amo pa kamo maka-encounter ng isa ka tao. Pero tungod kay may memory ang isa ka tao, tungod kay kita may ato kaugalingon memory, murag biskag sa ikaduhanan niyo na encounter biskag dugay na yadto na mga panahon nimo siya first na encounter pag kita niyo otro makalaan ko gid na familiar siya sa ako, murag yakitan ko na siya. Yan something bitaw na para siya on or mulaong ko sa imo ko wow, deja vu niyon. Tas ikaduhan nila na beliefs milang sila na it refers to concentrate on analyzing cognitive processes. So nganhi milang sila na yaoy mga kuan sa mga kada cognitivist kada theory is yaoy mga theory nganhi na iya gi-explain gid pag lawom ang giuno pag plastar ng brain ang pag-adapt ng mga new information or ng mga new learnings. So, nganhi na kita sa ikatulo. It considers schema as essential in learning. So, di ba, gilaong ko kagaina na ang schema is known siya before as prior knowledge or the background knowledge. So, nganhi na, magsugod kita sa theory ni
Edward John Stallman's latent learning or placed learning. Milang siya na, learning occurs in situations where there is no certain reward because of the presence of cognitive maps. Living organisms organize a map in their minds about their physical environment. For example, a human being's innate need to know where and how to go to places that will provide food when he or she is hungry. So, tagaan ka man ko ana. Ang latent na word is kuan siya. Ang meaning niya is existing but not yet developed or manifest, hidden or concealed. So gilaong na latent learning ang kan Edward John Stallman's kuan theory kay kuan sa ang iya sagud pag-explain is ang kahibawon ng isa ka tao yaon na siya, yaon innate na, yaon na sa ato kaugalingon, pero need nato siya murag need nato siya ng may makapatrigger na mugawas. Para sa inin example nako nagihatag na ang isa ka tao innate na sa ato na maghanap kita ng lugar ug unhon nato paghanap ng lugar na maka-provide sa ato pang adlaw-adlaw na pagkaon. So amiyon magtrabaho kita para makakwarta, makapalitnan ato palitnan pagkaon. Amen ang kan Edward John Stallman's. And then milang sabsiya na the reason why he emphasized that organisms organize behavior around a purpose which he calls the ngan hinaang purposive behaviorism. Kay kuan sagod sa by the word na purposive balik ang purpose ng isa ka organism na mag-organize ng behavior is kuan ano pa di ba para sa ton example kagainan ko na ang human beings innate nato is maghanap ng pamaagi kung hain or unhon nato na makakuang kita na maka-provide kita ng food kung gutoman kita. So amen ang purpose na ang ato gihanap is ang maka-provide kita ng pagkaon. So sa ikaduha, madikita kang David Ausubel's meaningful verbal learning theory. Ini niya theory, yaoy 2 dimensions. But before that, mag-explain na kita. So milang siya na learners learn new information. Gikan ang learners maka-learn ng mga bago na information gikan sa pinakabuuhang tungkol sa piece by piece. So kibali nilang talamang ang isa ka bata tagaan mo ng libro. Di ba ang libro buo sa yung libro. Pag once na yaon libro buo, pag isa-isa na yaon siya pagkuang lamang by module nimo siya itudlo sa iya, mas maka ang iya pagto mas maka ano kay ang tawag, mas maka-learn ang bata sa pamaagi ng yaon rather than discovery. So dili siya magtuon na ang bata is maka ano pa yaon, dili siya magkuan nga hina ang bata is maka-learn through discovery. Ang iyagi kuan nga ni mas dali sa bata o mas dali sa learners na makahibaw kung imo gid siya murag imo gid spoon feed gid sa imo gid isungit gid sa iya na makahibaw siya. Kay minaw siya na kay tungod sa iya 2 dimensions which is ang reception learning ug ang discovery learning. Sa reception learning galaong siya nga din na ang mga learners ko amoy ni ang gitawag na teacher-centered teaching kay learners receive the information from the teacher. So kibali ang gabahog dagid ng mga information is gikan sa teacher. Kibali murag lahi siya sa murag ang traditional way ini yadto. Ang traditional way ini amoy ni gilaong na kuan reception learning. Pero ang discovery learning, from the word discovery, gitagaan ng focus ang mga bata na mas makahibaw. Kibali ngani na musod ang learner-centered teaching anyaon magkuambitaw na that mo tagaan ng opportunities sa mga bata, and then ikaw as a teacher is mahimo na ka na facilitator. Kay imo siya gi-expose sa mga activities na mas makapa-boost or mas makapa-enhance sa iya cognitive. Yan pa. So, nadi kita sa ikatulo na. Si Jerome Bruner's Discovery Learning Theory or Inquiry Method or Theory of Instruction. Ini siya na theory, nagkuan siya, murag nag-contradict siya kan Ausubel's Theory of Meaningful Verbal Learning kay ngan hisagod aniya mas gikuang kay ang
mas ga-focus sagud siya nga di sa kahibaw ng bata siya on pag-discover ng mga bago na learnings. Parehas da lamang yaton. May lang sagud siya nga di na learners ko no can learn while interacting with others or sa iya environment. So kibali pagtagaan mo ang bata ng mga experiments, ng mga yan maka-explore sila, maka-manipulate ng mga butang og equipment, and then makatagaan mo sila ng mga question, and then sila da isaban maghanap ng solution para sa yadto ng mga question, mas ma-enhance kuno ug mas mapahibaw pa ang mabata. Amoy nin iya pagtuo ni Jerome Bruner. So kibali nag-oppose siya kan Ausubel's theory kay diba ang kan Ausubel's kay kuan sa galaong sa siya na meaningful verbal learning. Amo sa iya pagtuo na dapat ang bata is gikan siya sa whole na information, idin piece by piece ni mo gid siya pagtudlo. Kibali murag teacher learner centered lagi. So kibali idin kan Jerome is ang learner centered teaching. Ang iton tagaan mo ng opportunities ang mga bata na mahibaw sila in their own way while interacting with others and their environment. So, okay da. So, nga din na kita sa Wolfgang Kohler. So, sa kan Wolfgang Kohler, may example ako nga hina video, and then i-play ko ngayon. So, ato na ikuanan na si Wolfgang Kohler is, this is rooted to odagaw sa kan Gestalt theory, Gestalt, where an individual evaluates information as a whole rather than receiving it in isolation. The whole is greater than the sum of the parts. Ngani sa iya, minaong si Wolfgang sa iya theory, minaong siya na kay ano sa iya theory is insight learning or problem solving theory. So ngani sa iya theory is yaon ang pag-explore, pag-analyze ug pag-construct og pag-structure ng isa ka butang o isa ka solution para ma-solve ang problem. So, yaon nga ni ang cognitive trial and error method. So, sa nga nagilaong na cognitive trial and error, di ba? So, biskag pa ako masayop ko ka isa, ka duha, ka tulo, ka upat. Biskag pa-maintain yan siya nag-error. Kung gusto mo gayud siya na imo gid siya na ma-solve, may mahimuan gid siya ng pamaagi. Gaya para sa ako i-play ko man na video na it's the chimpanzee experiment ni Wolfgang Kohler. At the Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology in Leipzig, Germany, psychologist Joseph Cole places a peanut inside a clear tube. How can the chimpanzee get the snack? She's never seen this puzzle before. For 10 minutes, there is no solution in sight. And all of a sudden, boom, they solve it. They have to understand that they can use the water as a tool. This is interesting because the water itself, it doesn't have any shape. Using water as a tool seems like something we would do on a good day. Chimpanzee is yaon siya sa sudang cage. Tapos ang isa ka scientist nagkuha siya ng yaon murag garapon, gisudlan niya nga to ng snack. Pagkahuman iya gihukot anya ton kuan para dili masabod. Tapos gamay da na buslot an yaon nga to sa baba nan snack. So iya gibutang, and then iya gi panid-an kung ano himuon ng chimpanzee, and then nakahimo na pamaagi ang chimpanzee tungod sa cognitive trial and error. Nahimo niya ito, kakuha siya ng tubig kadali, tas iya gibughan niya to kadi sigid niya makuot. So gibughan niya ng tubig, tas kuot niya dili gihapon. So balik na sab siya, dugang na sab niya ng tubig, tas giutol niya pagkuot dili gihapon. Tas hangtod sa ikatuluhan nito or ikaupat niya na pagbutang ng tubig, ni lutaw ang snack. So mas easy da kan access niya na makuha ang snack. So amay nang gilaong ni Wolfgang Kohler na is the
it's the trial and error method na sige agaw siya testing hangtod sa na successful niya, hangtod sa na solve niya ang problema, which is ang iya snack, nakuha niya snack. So sa ikalima kita nga di kita kang George A. Miller's theory of data processing. Ini siya gikan sa kan Edward C. Tolman's latent learning. Milaw sagud ini nganhina kang George A. Miller na this theory emphasized that information is the basic means of learning and explains learning theory in terms of the memory system. So nganhi sa iya kuan, di ba, ang kan latent learning kagaina is gi-explain niya na yaoy ma-construct ng isa ka tao ang solution kung where and how niya mahanap ang place na maka-provide sa iya ng food. So ngan hina isab kang George A. Miller, iya gi kuanan na gi-explain niya na ang memory system has 3 parts, 3 main elements of information processing. So primero niya gilaon is ang information stores, sunod cognitive processes, ikatulo is ang executive cognition or cognition information. So sa information stores, nilao nga din na nganhi ang mga ang ato kibalib mga bag-o na na-encounter na mga panghitabo or mga situation sa ato, mga real life situation or mga gikan sa eskwelahan ng mga learning is ngani siya ma-stored, ngani siya ngani siya i-imbak. So first sa information stores, iya kuan 3 different types. So ang primero is sensory record. It is the stage where first-hand information is received using the different senses. So kibali sa sensory record nganhi mo suod ang mga information na bago pa or mga new information na para sa bago pa nimo bali ang isa ka pagkaon bago pa nimo natilawan kay different senses man. So ang isa ka pagkaon bago pa nimo natilawan, so nganhi mo suod mo ang sensory record from the word itself, senses, which is sensory, gikuha na siya. Tas yaon kuan isab yaon init, tas pag mahawidan mo bali mo rag dili mo siya mapansin na paso, pero pag hawidan mo is paso baya. Amayaon nga na musod ang mga different senses, which is gitawag siya ng sensory record ng information stores. So ikaduha is ang short-term memory or ang processor. It is the stage where information is processed and turned into behavior before it is transferred to long-term memory. So ngani sa iya short-term memory gilaong na gikan sa information stored ngani na musud dayon, which is gitawagan na siya na processor, kay is the stage where information is processed and turned into behavior before it is transferred to long-term memory. Kay ngani sa god na kuan musud na ang how you process kuan para sa to tungod sa imo senses, tungod sa sensory mi sud sa imo, tapos imo din siya madumduman, then pag madumduman mo na siya, imo na din siya mga na dili ba pwede hawidan kay amo yung kapaso siya, ay amo ba yan na niya lami. So amo yon tungod gitawag siya na short-term memory kay magstay da siya or maglast da siya for 13 to 30 seconds. Dili gid siya lang na magdugay, pero depende da isab yaon kay ang short-term memory pwede siya ma-access to long-term memory, pwede siya ma-transfer kay i-explain niyan. So nga din na kita sa ikatulong, long-term memory, it is a stage where information is continually stored and has 3 different parts where different types of information are kept as. So hina long-term memory, ang short-term memory ang mga information nagikan sa sensory record na musud sa imo, then muskuan sa imo hunahuna, amo dayon siya na matawag na siya na short-term memory kay murag nagprocess na siya. Tapos sa long-term memory is ngan hinana na murag yan gapadayon na siya bitaw, gapadayon na siya na mga information sa imong nahuna. And then it has 3 parts. Sa 3 parts yaon nga di ang sa long-term memory yan ang semantic memory. It is the storage of verbal information such as concepts,
principles, and generalizations in solving problems. So, amo na yaon. Kay, ang semantic sagod, ngan hina, bali para sidton, doon ta lamang, tagaan ta ng kuan. Sa short-term memory, or sa, lang ta lang sa, magsugod kita sa sensory record, yay imo, lang ta lamang ng grade 10 kaw, gitudloan ka mo ng, yaon, statistics and probability. So, through imo visual, which is senses siya, misod siya sa imo, and then may process siya nga to sa imo, short-term memory, kay nakasayod ka on how to solve problems, sa stats og probability. So, pag abot nimo sa long-term, tungod kay na-store siya sa imo long-term memory, magamit nimo siya for the future purposes. Amin ang gitawag na semantic memory. Kay, ang semantic memory sagod, ini ang imbakan or storage of verbal information or mga itong imo mga nahibawan sa una na makahatag sa imo na to generalize the solving problems, makatabang sa imo na makasolve ng problems. So amo yan ang semantic memory. So ikaduha, which is recollectional memory. In recollectional memory, murag same na siya sa semantic, pero ang kalahian lamang kay ang recollectional sagod is the time, events, records, and phenomena, places, which is kung hain ka, nakahibaw na niya ton pag-solve ng stats o prob, which is ng grade 10 pa ka sa iyo eskwelahan, so ng classroom. So, amo yan siya. Then, ang ikatulo, isang operational memory. It is the storage of skills and ordinal, applied, and methodological information needed to complete a task. So, after nimo magamit ang imo sensory memory, yaad ton imo recollectional memory, nga din nadayon kita sa operational memory, na imo na siya na apply, diba? Imo na siya nagamit, diba? Di mo rag gikan sa itong duha ka process, imo na siya magamit nga mo na siya makasolve na ko ng problem tungod sa imo long-term memory. Tapos, ikaduha is ang cognitive processes na it refers to mental activities that help in transferring information from one memory to another. So, nganhi musod ang attention, the power to focus on selective information. From the word itself, attention, balimurag attentive ka sa mga panghitabo na so balimurag tungod kay attentive ka, mas dali nimo or mas nakaka-catch up ka sa mga lesson na gitudlo sa iyo. And then ikaduha, perception. Perception is the process of describing the information received. So amo na ini perception, gikan sa imo pagka-attentive, yasud sa imo na yadto, and then na-perceive siya na amo yaon baya ay sakto ba yaon, nabalimurag mabalanse na nimo na ang information na imo na receive. And then ikatuloy sa ang repetition, the process of showing repetitive information for it to stay longer in the short-term memory. So amo ini, di ba kabantay ko yaon magkuan-an maestra yan magtudlo, then makahiring ko na yan, yay sige maestra na ibalik-balik gid niya ang kuan, ibalik-balik gid niya kay ang niya sagod yaon na mas mas mahasa or mas sud pagayud kay dili sagod tanan estudyante na sa isa da pagtudlo ma-perfect na dayon makuha ra day niya, yay sagod iba na estudyante na need pagid nimo siya na himay-himayon lang pa, imo pagid siya gagmay-gagmayon ng mga piece by piece gid nimo siya pagtudlo kay dili ba pareho tanan estudyante. So ikaupat is ang coding, the process of deducing or using codes when transferring information from short-term memory to long-term memory. In other words, learners need to filter information that is necessary for learning. So kibali amo na ini kay dili sagud tanan na yaing na imo nakasud sa imo short-term memory og mibalhin sa imo long-term memory is makuan nimo. Syempre magamit nimo ang iban, pero lahi da sagud gid ang imo magamit sa sud sa eskwelahan. So amo ini yan sa coding, which is gifilter niya mga information na need na nato na mahibaw-an para sa pag-eskwela. And then 5 is storing. This process is anchored on Anderson and Bauer's model that information is established on verbal units including structures of subject and verb rather than perception.
This means that the learner's stored information are reliable and sufficient to stand the test of time. So nganhin na tungod sa imo long-term memory na ya-store is magamit mo na siya into something new na mga information. Pwede mo na siya magamit sa pag musumpay na siya sa ikaunom na step. Kaya ang ikaunom na process is ang retrieving. So nga to sa storing is ang yaton mga naka-store nimo na information is mahibalik siya. And then magamit din mo siya into retrieving, which is diba sumpay da. Retrieving, the process of looking for, finding and activating information when needed. So amo na ni ang imong mga nakabutang sa long-term memory is pag-abot sa retrieving, ma-retrieve na siya or magamit na nimo tanan na mga learning na imo yahibaw-an. So sa cognitive processes, yayo ato 6 ka process, which is ang pinakauna, attention. Sunod sa attention is ang attention, perception, repetition, coding, storing, and then ang retrieving. So magkasunod-sunod dayon sila. And then ang ikatulo ng George A. Miller's theory of data processing, ang ikatulo is ang iya executive cognition or cognition information. Law niya na it refers to the harmonization between information stores and cognitive processes for data processing. So gilaw niya na from the word harmonization. Kaya minlaw sagod siya na it focuses on how information goes into the memory and how it is stored and retrieved as the need arises. So amo ini sa iya ikatulog gilaong niya na ang information between information stores and cognitive processes for data processing. Kay di ba biskag pa ang cognition na information na ato iyakuha is amo ini between information stores and cognitive processors for data processing. So di ba manid to sa ikaunom nato na theories is ang Richard Atkinson's o kan Richard Sheffrin's minlaong na information processing theory. Minlaong sila na it describes how information is processed into memory so that learners get the best out of the stored information. Memory is the central point for learning. So minlaong sila nga din na learners learn when the human mind takes in information, which is ang encoding, performs an operation in it, stores the information, storage, and retrieves it when needed, retrieval. Mukunik na gihapon ang kan Richard Atkinson o kan Richard Sheffrin sa kan George A. Miller's theory of data processing kay yaon na gihapon ang information nagi-stored and then gi-retrieve when needed, when the need arises. So amin ni minlaong sila na ang memory is the central point for learning kay di ba dili kita maka hibaw kung waray ato memory, kung wala nato masabot gid yon siya sa ato memory. So manhi sa iya sa ila learning niya oy 3 main stages, which is ang sensory memory, short-term memory, ug long-term memory. Sa sensory memory, amay niya doon gigamitan ng senses, which is konektado na siya kan George A. Miller's data processing, di ba? Iya sensory record kang George A. Miller, while kan Richard Atkinson ug Richard Sheffkins kay ang sensory memory nagi-help na amayon same gihapon na gi-capture niya ang mga new information and then mo kadto na dayon siya sa short-term memory. Aminin gilaong na tagan ta kamong example sa short-term memory, di ba? Kabantay ka mo yaon magbiyahe kita pasingod sa eskwelahan. So sige na to tanaw, damo ato makitaan mo kahoy mo yaon something na para siyon. Tapos kuanan dai nato na ay kagwapa sa kuan, kagana mo yaon. Tapos amo rin sabion ng another example naman is yung transferee. Diba, ang bago na estudyante, pag once na magpakilasa siya, dali na to siya kilahan. Pero pag kitaan magpakilasa iya, murag
maglisod pa siya pag-process sa information kay tungod sa kadamo ug tungod sa short-term ngadto siya kutob sa short-term memory. So kibali ang short-term memory is nag-need siya ng mga strategies na repetition, itong ibalik-balik ang information, repetition nga ni, sunod memorization, making sense, associating and grouping could be used to increase the capacity of short-term memory to recall. So nga hinayad doon, mukuan isab na i-memorize nimo o i-memorize nimo ang mga panghitabo ka para or iyaton sa example na ako natong transfer, i-memorize nimo ang mga pangan para mas madali mo sila na madumduman. And then sa long-term memory, long-term memory, it is the permanent storage of information related to the different areas of life and is activated when information is needed. So, sa nga na long-term memory, imo na pinakadugay na mga memory na yaka-intact na nga na. And then, pag ang imo long-term memory is, may lang ta lamang may mga bago na isab na information na imo nalagap tapos murag mo connect na siya sa imo mga long term memory, di ba? Makauna-una ka na hala nanan same sa sila nan ini amen dadan makahatag na ka din ng imong idea tungod sa imo prior knowledge na yaon. So amo dayaon ang sa yaton three main elements, pero ang long term memory according sa Cantolving ng 1993 yaoy tulo ka components, which is ang episodic, procedural, ug ang semantic. Nandito kita sa episodic. Episodic, it is the recall of the particular time and place, events and dates of one's personal experiences. Sa episodic, amo yan ko ang bitaw o gilaong nga din na ang place, events, and dates of one's personal experiences. Ano kibali ang mga tao na imo, ang tao, ang lugar, ang uno na event yan siya nahitabo sa imong kinabuhi, uno na date na madumduman nimo na amoy na yaon nahitabo. And then ikaduha ang procedural, which is it is the recall of specific skills or steps in completing a task or refers to knowing how. Paras daya dun sa kang George A. Miller na ang imo nahibaw-an kibali ng yaton grade 10 pa ka, past nimo na sa imo experience, pwede siya nimo ma-retrieve na during sa isa ka task na makapatrigger sa iya. And then ang semantic, it is the recall of general facts, principles, and concepts needed to answer the standard questions. Umayon siya kibali. Ang ikatulo ang semantic. So, nangaagaw may mahitabo na mga forgetting sa or may mga kalimtan nimo na mga memory. There are three causes na niyaon, which is retrieval failure and decay theory ug ang interference theory. So sa retrieval failure yaon ang due to the inability to recall information. Yaon murag na kuan na bitaw nimo siya murag yan dugay-dugay na ka bitaw na or milong ta namang yayo sa good tao na dili gyud laong na matalas sa memorization. Amo ini bali murag yaon bitaw makalaong ka na amdanan niya mas tumoy sa ako dila pero dili ko mahilaong tungod sa imo retrieval failure yaon siya kasayod kita. Sunod ang ikaduha isang decay theory. Due to the failure of using information gradually fades when it is not utilized. So amo ini yaon bitaw murag kuang ka mo na yaon dugay na na lesson and then dugay sab siya na hibalik or dugay sab siya na trigger or dugay sab siya na higamit sa kuan murag makalimot na dayon kita na niya o nabutang. And then ani katuloy isang interference theory due to the influence of other learning. Ini mintin gid mahitabo ini labi na kung estudyante ka, mintin gid din siya mahitabo kay ngani sagod mo sud ang yaon kibali kabantay ka mo yaon first subject ta amo ini na subject tapos pagka otro gikan ka quiz ngadto na subject sa first subject gikan ka quiz pagka second subject bago na isab na information din gapa-quiz na isab. So ang imo first learning nimo sa first subject murag mawa siya sa imo na huna. Amo yon need nimo siya na i-repeat or need nimo na isab siya balikan para mas mahasa pagad ang imo learnings.
And then, yay guidelines to help learners effectively process information according kan Zhou ug Brown ng 2015. Yadi ilagi hatag, which is ang guidelines, gain the attention of learners, ask learners to recall prior relevant learning, point out missed important information, organize essential information, categorize related information, and then relate new information to existing one, teach how to encode information for easy remembering, repeat the learning process, overlearn the material, pay attention to overload mental tasks. So, amin ang ilang mga gipang hatag na guidelines, which is ako da isang ibutangayan. So, sa second to the last na kita, which is kan Alan Pavio, Pavio's dual coding theory. This theory affirms that when two or more modalities are used in teaching learning, it is likely that learners learn better and faster. This theory upholds rin. I-explain ko na kan. Sa kan Alan Pavio's dual coding, ito siyang dual kay duha niya pasabot teaching learning, which is gigamitan siya ng teacher-centered o ang learner-centered. Yaon kibali. Yun na mas makahibaw ang isa ka estudyante kung tagaan ba mahimo siya ng learner-centered, tagaan ng opportunity ang isa ka estudyante, tapos pagkahuman mo hatag sab nan bago na information, bali murag mo discuss isab gamay ang maestra ngana bali niya makuan na mas ma-address ng isa ka estudyante ang iya mga panginahanglanon or ang iya mga lanto lamang mangutan ng estudyante, then matubag ng maestra ngana kibali mas dugangan pa ang mga lesson or mas ang niya learnings, tapos mas dali siya makas-get sa isa ka lesson according kan Alan Pavio's dual coding theory. And then ang last is ang Robert Gagne's cumulative learning. This theory explains that learning skills are arranged hierarchically from stimulus response, associations to concepts, principles, and problem solving. So inin niya is nagkuan siya na ang learning skills kuno is naka-plaster yan siya, naka-hierarchy gikan sa according sa pag-response ng isa ka learner. Yaon nga niya ang concepts, principles, and then problem solving. Kay, di ba, adisir sa good maka-answer ng problem solving is gi-plaster mo siya na ay hangtod sa imo siya plasterin kon okay ba ini or dili, sakto ba ini or dili, amayon ngato na dayon sa problem solving, ngato man na dayon ibutang an imo mga na-solve or ang imo solusyon sa yaon na mga problema. And ngato rin tapos kay ang sumpay na niya kang Robert Gagne's cumulative learning, which is itong hierarchy is explained na ni Miss Yanson. So thank you for listening.